Yes friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pag-amin. Kaya naman, hi, hello po sa mga yes friend natin na hanggang sa mga oras na ito ay nagdadalawang isip kung aamin nga ba siya sa taong kanyang nagugustuhan o hindi naman kaya natitipuhan o hindi naman kaya gustong makaranas ng, alam mo na, kuwan. Ay nako. Alam mo, simple lang naman yung usapan natin ngayong gabi, di ba? It is just a matter of courage. Yan, di ba? Lakas ng loob. Kasi alam mo kung hindi ngayon, kung hindi bukas, kung hindi sa makalawa, kailan? Alam kong tsumitsyempo ka, hindi naman sa pinipressure kita, alam kong may sarili kang timeline. I mean, hindi nga dapat big deal to di ba? Hindi nga dapat pinag-uusapan kung kailan ka aamin, kung dapat ko nga bang umamin. Pero kung meron kang nararamdaman sa puso mo at alam mong single ka, single siya at na-visualize mo na pwede kayong dalawa, o hindi naman kaya alam mo na kamahal-mahal siya at karapat-dapat ka rin para sa kanya, anong problema? 'Di ba? Ang problema at ang talagang kumukontra, pumipigil para sa pagkakataon na kayo ay tuluyan na maging magkabumabutihan ay yung kahinaan ng loob mo. I mean, hindi kita minamaliit, hindi ko sinasabing mahina ka, na wala kang palag, wala kang bitaw. Diba? Hindi. I understand, naiintindihan ko na hindi naman talaga madali umamin. Diba? It's really not hard to confess your feelings with someone na hindi ka sigurado kung anong response sa'yo. Diba? Nakakatakot yan. Nakakatakot ma-reject. Nakakatakot na magalit sa'yo yung tao dahil sa nararamdaman mo. But the thing is, you have to be honest with your feelings. At walang mangyayari kung hindi ka aamin. Diba? Gets mo? Ay, ganun, hindi kita pinipressure, hindi kita minamaliit. Pwede ko sabihin na torpe ka. Oo. Torpe ka naman talaga, siguro. Pero ang goal kasi natin dito is yung chance na pinapalagpas mo na sana gawin mo na, 'di ba? Panindigan mo na. Take this as a go signal. Na sige na, umamin ka na sa kanya. Although again, alam ko na hindi madali. Easier said than done. Pero kahit man lang, 'di ba, magkaroon ka ng motivation. Magkaroon ka ng shocks. Ito na yung sign na hinihingi ko. Buti na lang narinig ko si B-Boy Bibo. Sabi ni B-Boy Bibo, umamin na daw ako. Oo, diba? Kasi malamang sa malamang hindi lang ikaw ang nagkakagusto sa taong yan. Malamang sa malamang hindi lang ikaw ang may potensyal para sa kanya. Malamang sa malamang marami ang nakapila dyan. Kaya kung hindi mo pa sila uunahan o hindi mo magagawang makipagsabayan, lumaban, sayang naman. At syempre, diba, mabubuhay ka sa what ifs. Na what if nagtry ako, what if nag-confess ako, sinabi ko yung totoong nararamdaman ko, siguro kami na ngayon, siguro matagal nang na-establish yung pangarap kong relasyon, magkakaroon ka ng maraming katanungan sa isip mo lalo kung hindi mo susubukan. Kaya tularan mo yung mga yes pa rin natin na sobrang lakas ng loob, sobrang tapang na umamin sa kanilang crush. Yung talaga namang walang pag-aalinlangan, walang pag-iimbot, walang pag-aatubili. Aamin siya. Aamin ako, crush kita. Mahal na nga kita eh. Kaso na-reject siya. Yun lang. Yun
Yun lang. Pero at least tinry mo naman. Huwag ka nang malungkot dyan. Tapos bigla niyang sinabi, joke lang, tangi. Joke lang, tangi, hindi kita crush. Joke. Tinitignan ko lang reaction mo. Assuming ka naman masyado. Diba? Aminin mo, imagine ang taas-taas ng kumpiyansa mo tapos na-reject ka lang. Well, walang problema doon Nakakatawa man siyang pakinggan. Tinatawanan man natin yung ganyang sitwasyon. Pero, again, you had the courage and we salute you for that. Diba? Umamin ka, naglakas loob ka, naging tapat ka lang sa nararamdaman mo para sa kanya. Nakakatawa para sa iba. Pero, sinyalis yan ang pagiging matapang mo. Senyalis yan ang pagpapakatotoo. At alam ko naman at naiintindihan ko na gaya ng example natin kanina, yes, kahit gaano kataas ang kumpiyansa mo, kahit gaano katibay ang loob mo na umamin sa taong natitipuhan mo, ando naman talaga yung chance na ma-reject ka. 50-50 yan It's either magugustuhan ka or ligwak ka. Hindi malabo na sagutin ka niya, pero hindi rin malabo na basti din ka. Kaya nga, it's a matter of risk, di ba? Taking risk. Pagsugal, sa ngalan ng pagmamahal. At lahat na nakikita mo na magjowa ngayon, yung mga nagdalampungan dyan sa gilid, lahat yan sumugal. Lahat yan nag-take risk. Hindi yan isang araw pinagbangga sila tapos magjowa na sila agad. Hindi ganoon. May isang umamin. May isang nagtapat ng nararamdaman at may isang nagpaubaya. O hindi naman kaya may isang parehas din ng nararamdaman. Kaya sila nagkatuluyan. Ikaw, kung wala kang gagawin hakbang, tapos umaasa ka na magiging kayong dalawa, sino ka? Diba? Ano ka? Spoon feed, ganon. Ako pa magtutulak sa'yo sa kanya. Ako pa magsusubo sa'yo, ganon. Diba? Kaya again, it's a matter of trying. Walang mawawala kung susubukan. In fact, pwede kang ilid nitong pagsubok mo into something good. Kung ma-reject ka man, kung maligwak ka man, kung mabasted ka man, you have to remember and you have to understand na ito ay sign ng courage, diba? Ng katapangan, ng kadakilaan. Kung pwede mo sabihin na kadakilaan, go! Diba? Katatagan ng loob ang ipagsigawan ang iyong nararamdaman para sa taong iyong napupusuan. Ganon. Ganon ka dapat mangliligaw ka, dapat makatak. Diba? I mean, kahanga-hanga sila. Diba? Kahanga-hanga yung mga taong ganito. Yung alam mong sa sarili mo na hindi ko kayang gawin yan. Hindi para sa akin yan. Wala akong lakas ng loob umamin. Pero ginawa nila. Sinubukan pa rin nila. And with that, mas naging kahanga-hanga sila. Yung tao na akala mo ang taas-taas, hindi mo kayang abutin, hindi kayo bagay. Subukan mong ipakita yung embutido mo, charot. Hindi, yung baka kasi nagluluto ka ng embutido, di ba? Tapos masarap o baka ma-turn on siya, gano'n. Hindi, I mean, ipakita mo lang na malinis ang iyong motibo, malinis ang iyong intensyon na talagang seryoso ka sa kanya at, di ba, mahal mo talaga siya. Or handa kang alagaan siya hanggang sa mamatay ka. Diba? Magkakaroon at pagkakaroon ka ng tsansa. Hindi ko alam kung gaano kataas yung rate ng chance, pero at least meron. And again, at least sinubukan. Yes, maaaring hoping ka na sana positive yung sagot niya, positive yung response niya, pero dapat nandun pa rin yung expectation mo na maaaring ma-turn down nga. Ma-turn down yung alok mong maging kayo, naligawan siya. Dapat open ka for that answer na maaaring hindi ka rin niya gusto, maaaring mabasted ka, pero ang bottom line lang naman dito, ang pinakamahalaga naman sa lahat ay yung umamin ka. Naglakas loob ka.
hindi kita bibigyan ng false hope ha. Kaya sinasabi ko sa'yo na nandun pa rin yung chance na mabasted ka, ma-reject ka kasi hindi kita bibigyan ng false hope. I mean, baka sisihin mo ko eh. Baka bigla kang umamin ngayon tapos pag na-reject ka sabi mo, Bibo kasi. Paano hindi naman pala. Diba? Kaya sinasabi ko lang sa'yo yung realistic na sitwasyon na kapag umamin ka, at least na isawalat mo yung nararamdaman mo. Na ihayag mo yung feelings mo para sa isang tao. Yet, andun yung chances. Is it letter A, mare-reject? Letter B, pagbibigyan? Hindi natin alam. At malalaman natin ang kasagutan kung iyong susubukan. Yun naman eh. Top of everything. Yung masabit mahayag mo yung nararamdaman mo sa isang tao kasi hodang basterin ka o hindi. At isasabi mo, di ba? Bago ka man lang mawala sa mundo. O bago man lang siya maagaw ng iba sa'yo, at isasabi mo. Ay nako, at kapag sinabi niyang gusto ka rin niya, di congratulations, ang yabang mo. Sarap mo pala, para kang si Biboy. Charot lang. Ay nako, kaya ikaw yes friend, go na. I mean, maging matapang ka, umamin ka, especially kapag alam mong single ka, single siya, walang problema, walang asawa, walang problema, umamin ka na. Kasi malay mo bukas, 'di ba? Hiya-hiya ka ngayon. Katabi mo na sa kama paglaon. Ay, nako. Well, anyways, mga yes friend, ako man din ay aamin na isa inyo na ako'y uwi na. Oo, uwi na po si Biboy Bibo. Pero bago ang lahat, syempre, kailangan ko ring aminin sa inyo kung sino nga ba ang maswerte, mapalad na nanalo ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! Pera lang yan! ACS! Pera lang yan! ACS! Oo na, aamin na ako na meron nang nanalo ng 500 pesos at hindi ko na ito papatagalin. Kanina nga po, ang tinatanong ko ay simpleng-simple lang kung ano ang English ng talong. At syempre, marami sa ating mga yes friend ang nakatumpak, nakakorek, nakatama ng kasagutan. Pero isa lang ang pwedeng manalo ng 500. Kaya naman ito na ang pangalan niya. Congratulations sa pagmumukha mo! Crisanta Cortez! Congratulations! Meron kang 500 pesos hatid sa iyo ng 101.1 Yes FM at ng ACS Manufacturing Corporation Charm Fabcon Purple Eternity. At para tuloy mo na makuha ang iyong premyo, send mo lang sa akin ang iyong GCash number para, di ba, hati tayo. Sarap. Hindi, makukuha mo yan ng buong buo dahil yan ay hatid sa iyo ng ACS! Pera lang yan! ACS! Pera lang yan! ACS! Yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ Biboy. Biboy Bibo, magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Oras natin, 11:45.